Sadyang napakasarap manirahan at magpahinga sa isang bahay na hindi man ganun kagarbo, ngunit malinis at maaliwalas na tignan. Dahil kung laging maaliwalas at malinis ang ating bahay, malayang makakadaloy ang magandang kapalaran at positibong enerhiya sa ating bahay. Kung kaya sa video ito ating ibibigay ang mga Feng Shui tips para sa bawat silid ng ating bahay na dapat mong isaalang-alang o maaaring gawin lalo na ngayong taon. Kung hindi ka sigurado kung saan ka magsisimula, sundin ang mga simpleng tips na ito upang makatulong na mapabuti ang Feng Shui sa bawat silid ng iyong tahanan. Dahil kung ang paglilipat lamang ng isang kasangkapan ay magpapalakas na ng iyong kaligayahan, ano pa ang hinihintay mo? Bakit hindi mo subukang gawin ang mga tips na ito? Number 1, sa front foyer. Ang mga front foyer ay mga posibilidad na madaling matabunan ng mga sapatos, ng mga coats at mga backpack. Ito ay isang bagay na dapat mong iwasan pagdating sa Feng Shui. Ang kalat sa harapan ng pasilyo ay maaring makaramdam ng pinaghihigpitan ng lakas ng enerhiya at ang pangkalahatang kalat ay pinaniniwalaan na nakakaakit ng negatibong enerhiya. Ang mga front entryway ay isang mainam na lugar upang maghang ng mga likhang sining o mga larawan ng pamilya, isang bagay na magpapatunay na nakakaaliw at kaakit-akit sa pagpasok sa bahay. Inire-recommend na rin ang pagpipinta ng mga landscape dahil kumakatawan sila sa mga karagdagang pintana sa bahay. Sunod ang front porch. Pagdating sa Feng Shui, ang front porch ay lalong mahalaga. Ang pintuan lalo na ay ang paraan kung saan ang mabuting enerhiya ay naimbitahan sa bahay. Kaya't susi na panatilihing malinaw at walang kalat ang harap ng iyong bahay upang payagan ang maximum na daloy ng enerhiya at bilang karagdagan, ang isang harap na balkonahe na mukhang bukas at nag-aanyaya ay bubuo ng mas positibong enerhiya. At para sa mga skim naman ng kulay, ang isang maliwanag na pintuan sa harapan ay sinasabi na makakaakit ng mahusay na enerhiya. Para sa iyong sala, ang sala ay karaniwang unang silid na pinapasok pagdating sa isang bahay na ginagawang isang pinaka-vulnerable na puwang pagdating sa tuntunin ng Feng Shui. Ang isang mahusay na patakaran ng hinlalaki sa mga sala ay upang ilagay ang sofa against sa wall. On the flip side, ang isang sopa naman na nasa gitna ng silid ay makakagambala sa daloy ng enerhiya. Ang isang sofa na nakaangkla sa gilid ng dingding naman ay sinasabi ring magbibigay ng suporta at katatagan sa mga nakatira doon. Ang anumang uri ng screen ay dapat na nakakover or maitago habang nagpapadala sila ng refleksyon katulad ng ginagawa ng salamin. Sa mga termino ng Feng Shui, ang mga salamin ay tinuturing na mapanganib na pakikipagsapalaran kung mali ang pagkakalagay ng mga ito. Maaari silang magpadala ng enerhiya na dumadaloy sa kabaligtaran at pabalik sa labas. Bilang karagdagan, ang mga bilog naman o hugis itlog ang natatanging hugis para sa mga coffee table dahil ang enerhiya ay dadaloy sa paligid ng hugis na ito ng mas mahusay kumpara mo sa isang matigas na sulok na parisukat o parihaba ng mga coffee table. Ang sunod ay para sa kusina mo. Malamang na kahit hindi ka naniniwala sa Feng Shui, alam mo na ang anumang uri ng kalat ay dapat iwasan sa kahit anong mangyari. Para sa mga hangaring Feng Shui, at totoo ito, lalo na pagdating sa mga countertop ng kusina. Anumang bagay na maaring maging kalat ay dapat na ilayo o huwag ilagay sa ating kusina upang mapanatili nating malinaw at malinis ang mga surface upang hindi mapigilan ang daloy ng enerhiya. At ang sinumang pamilya na may mga bata ay may kaugaliang magkaroon ng mga lahat ng uri ng larawan, paalala, mga listahan na dinidikit sa ref na may mga magnet ay hindi dapat ugaliin ayon sa Feng Shui. At ang kalat sa ibabaw ng ref din ay nag-aanyaya ng negatibong enerhiya, pati na rin ang loob ng refrigerator na may kalat na mga tira at hindi pa nabubuksang pampalasa. Panatilihing nakaayos at malinis lahat ng bagay. Mas magiging masaya ka para dito.
Pati ang isang natulong faucet o tumatagas na gripo ay dapat ding maayos mo agad. Sa mga tuntunin ng Feng Shui, ito ay sumisimbolo na ang iyong pera ay umaalis na hindi kailanman magandang bagay. At para naman sa banyo, pagdating sa banyo, dapat ang pintuan ay panatilihing nakasara At ang takip ng bowl ay nakababa. Dahil ang banyo ay pinaniniwalaan na magpapalabas ng lahat ng positibong enerhiya sa labas ng bahay. Isang sitwasyon na nababawasan kapag ang takip ng bowl ay pinanatiling nakababa at ang pintuan ng banyo ay nananatiling nakasara. Para naman sa inyong master bedroom, ang enerhiya ay pinakamahusay na dumadaloy sa mga silid-tulugan na bukas at walang gulo at komportable rin at kasiya-siya sa mga mata. Ang mga bintana na nagdadala ng maraming likas na ilaw ay mag-aambag din sa daloy ng positibong enerhiya. At para sa iyong silid-tulugan, pagdating sa Feng Shui, ang kama ay ang pinakamahalagang piraso ng kasangkapan sa buong bahay na may katuturan dahil isinasaalang-alang kung gaano kakaraming oras na ginugugol mo dito araw-araw. Ang isang solidong headboard daw ay mas mabuting gawa sa kahoy dahil ito ay magbibigay sa iyong katawan ng isang pakiramdam na suporta habang ikaw ay natutulog. Ang mga headboard naman na gawa sa metal at may mga rehas ay dapat naiwasan. At ang huli, para sa iyong mga bintana. Ang mga bintana ay little DC area pagdating sa Feng Shui. Ang pagkakaroon ng maraming mga bintana ay masama rin, ngunit gayon din ang pagkakaroon ng masyadong kaunti. Mahalaga na balanse ang lahat, ngunit ganun din ang pagtiyak sa mga bintana na manatiling malinis dahil ginakatawan ng bintana kung paano natin nakikita ang mundo sa labas at ang marumi, malabo ng mga bintana ay nag-aalok ng isang malabong pagtingin sa labas ng ating hinaharap. So yan lamang mga kaibigan ang ilan sa mga Feng Shui tips upang mapanatili nating maaliwalas at malinis at daluyan ng positibong enerhiya at pasukin ng magandang kapalaran ng ating bahay. Dapat panatilihin natin itong malinis. Iwasan natin ang maraming kalat at mga nakasagapal lalo na sa ating pasukan. Maniniwala ka man sa Feng Shui o hindi, ito pa rin ay nararapat nating sundin dahil ang pagpapanatiling malinis ay isang magandang kaugalian at nakakasira sa ating pakiramdam. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy